kayong mag-alala, maiksi lang po to. Mga ano lang po ito, 15 minutes and 3 hours. Okay po? So, habang tayo po ay nasa microwave sa mga oras na ito, labanan po ang antok at labanan po ang damdamin, kung ano man po yung emosyon natin ngayon. Amen? Kung ano man po yung mga nararamdaman natin. As long as kaya mo pa, wala naman pong high blood sa mga oras na ito. Wala naman po ba? Ayan, sige ho. Okay? So, ngayon pong umaga, the Lord is so good. The Lord is so gracious to give us another day to worship, to thank Him. Pasalamatan ng Panginoon. Alam niyo po, hindi biro na ma-overcome mo yung, actually, yung isang araw nga lang na ma-overcome mo ang problema, napakalaking biyaya na ng Panginoon. Amen po ba? What more? Yung isang linggo, yung isang buwan, yung buong taon, at hindi lang yon, there's more. Yung buong existence mo dito sa lupa. Amen? Hindi birong mabuhay. Amen? Pwede po ba pakisabi sa katabi mo? Sabihin mo na lang mahirap maging ikaw. Mahirap maging ikaw. At tapikin mo nga yung katabi mo, salamat kinaya mo ang buhay dahil mahirap maging ikaw. Amen? Mahirap maging ikaw, mahirap maging siya. At lalong mahirap maging ako. Sabihin mo nga sa sarili mo, mahirap maging ako. Amen? And we have endured a lot of things, a lot of trials and pains, a lot of circumstances sa mga buhay po natin. Pero, we still standing. Ayan. Amen po ba? Tayo po ay nakakatayo pa rin at nakakapagpasalamat sa Panginoon dahil siya po ay buhay sa ating pong lahat. Amen? Open up your Bible in Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Ayan, can you open up your Bible in Matthew chapter 28, verses 16 to 20? Ayan, nandiyan po ba sila? Matthew 28, verses 16 to 20. Sige po. Kapag po nandiyan na po kayo ay sumigaw po ng malakas na amen. Ayan. Kukunti pa lang po. Parang ililima pa lang po yun. Meron pa po ba? Okay. Matthew 28, verses 16 to 20. Ayan. Yung mga wala pa po, sige po. Wait po natin kayo hanggang mamayang tanghali. Kaya andyan na po ba? Sige po, okay lang. Okay lang po. Take your time. Don't worry. Take it easy. Yan, habang mainit. Okay po, Matthew 28, verses 16 to 20. And I'll be reading po in New International Version. The Great Commission. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Him, they worshiped Him. But some doubted. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Tayo po ay pasumandaling yumuko at manalangin. Dakila ka, Panginoon, maraming salamat po sa inyong katapatan, sa aming po mga buhay. Wala, Panginoon, na sisidlan, Panginoon, wala, Panginoon, na pwedeng mapaglagyan, Panginoon, ng iyong kabutihan sa amin dahil ito po ay palaging nag-uumapaw, Panginoon. It overflows every single time. And Lord, you're always exactly on time, Panginoon, sa amin. Hindi ka late, Panginoon, hindi ka maaga, but you're always on time according to your purpose and will into our lives. Salamat po, Panginoon. Kaya minsan pa, ikaw po ang aming pinasasalamatan, ikaw ang aming pinapupurihan. Cleanse our hearts and consecrate our spirit, O God. And Lord, as we hear your word, magkaroon po kami ng puso na kung saan ay handang tumanggap, Panginoon, ng katapatan, ng kabutihan, at ng kapangyarihan mo. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, the message for today po is entitled, When the Heartbeat of God Becomes Yours Too. Ayan. When the heartbeat of God becomes yours too. Okay? So, ibig pong sabihin, kapag daw po yung tibok ng puso ng Panginoon
ay maging, parang may kantang ganyan, ay maging tibok ng puso mo rin. Ayan, parang may kantang gano'n, di ba? Tibok ng puso mo ay maging tibok ng puso ko. Sana nga'y mangyari yon kahit di pa rin ngayon. Ayan, okay? On a serious note, mga kapatid, totoo naman po yung song na yon na sana po ay yung tibok ng puso, hindi ng tao, kundi ng Panginoon, ay maging tibok din po ng puso natin. At ano po ba yung pinatutungkulan nito? So, we'll be talking about the soul winning. Okay? So, dito po makikita po natin in this modern age, there are many avenues to propagate and share. Okay? Marami pong mga pagkakataon ngayon, lalo na po sa Pilipinas, lalo na kapag sa social media. Napakarami na pong avenue or paraan para po magbahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Kahit nga po ngayon, di ba po, sino po nakaranas dito na hindi pa uso yung messenger? Yung naabutan niya na talagang telegrama pa lang. Ayun, meron. Sulat! Medyo patandain natin ng konti. Sulat. Yung wala talagang telegrama, sulat lang. Meron pa rin. Diba? O kaya, ano na po, yung nagkaroon na ng tutut, beeper. Yeah, di ba? Meron na mga ganon. O kaya po, fax. Yan, yung mga fax machine. Ano pa po, yung mga naabutan natin. Hanggang sa, kailan ba to? Ng mga early 90s, di ba? Nagkaroon na ng ang pangkaskas ng yelo. Ang mga tao. Hindi po ba? Malaki pa cellphone. The more na malaki yung cellphone, the more na, ay, naku, heavy duty to. Di ba? Hanggang sa naging maliit na lang yung cellphone. Di ba? So, naging uso na po ang text messaging or SMS. Okay? At ano pa? Ngayon, uso na po ang, marami na pong mga portals or marami na pong mga platforms na pwede po natin gamitin. Like, meron po tayong mga, Messenger, meron na po tayong, banggitin ko na, meron po tayong mga Telegram, WhatsApp, di ba? So, marami na po, pwede na po nating kontakin kahit sino. Amen po ba? Hindi kagaya dati, kapitbahay mo na lang, hindi mo pa mahagilap. Ang masaklap nito, kayo na nga lang sa bahay, di pa kayo magkakitaan. Alam niyo po ba yun? Na meron pong instance na gano'n, na parang hindi kami nagkikita. Nasa bahay lang kami magkakasama, pero hindi talaga kami nakikita sa bahay. Yeah, meron ganon. So anyway, ang tinutukoy po natin dito, napakarami pong avenue, marami pong paraan to share the good news or the gospel. Okay, so ito po yung mabuting balita. And the reason why believers won't have any excuse anymore, so hindi na po magkakaroon ng excuse pa ang mga believers para po hindi gawin ang heartbeat ng Lord or para po hindi mag-share ng mabuting balita. Why? Because ito po yung common na lagi po natin na common na overlook po natin bilang mga Kristiyano. Once na tinanggap na po natin ng Panginoon, para okay na ako. Basta mahalaga, nagmi-ministry ako sa Lord, okay na yun. Pero may nakakaligtaan tayo. Ang mandate po sa atin ng Lord, according dito po sa Matthew 28, is therefore go. Okay? Passive po ba to o active? Okay? Pag sinabing passive, ano to? Stationary ka lang ba? Tatanggapin mo lang ba to? Or go, ibig sabihin, active. Okay? So, pag sinabi pong active, we have to do something. Okay? May gagawin ka. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, ito po ba ay sinabi para sa iilan lang, sa mga disciples lang po ba? O sinabi ito para sa lahat? Okay? So, ibig po bang sabihin, kapag tayo tumanggap na sa Panginoon, tas nagmi-ministry na tayo, okay na po yun. So, tandaan po natin, meron po tayong mandate. Pag sinabi pong mandatory, okay? Sino po nakakaalam dito pag sinabing mandatory, yung mga nagtatrabaho po sa school? Pag sinabing mandatory, it's a must. Tama po ba? Mandatory. So, ibig pong sabihin, ito yung mandate sa atin ng Panginoon na dapat po nating i-share ang gospel. Okay? Hindi po tayo dapat kampante lang na, okay, I'm doing my ministry. Kasi actually, when you're doing your ministry in the Lord, you're just serving other people and you're just serving yourself.
Tama po yun. Pero kapag po tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, okay? Pag po tayo ay nagbibigay ng testimony sa ibang tao, mamaya po maiintindihan po natin yung different kinds of evangelism, ano po. Pero maiintindihan po natin na, ay, hindi lang pala dapat ganito ako. Hindi lang pala ako dapat makontento na umaatin ako sa church. Tapos, after nun, nag-attend naman ako ng prayer meeting o kaya ng ministry. Nag-involve naman ako sa mga ministry sa church. So, hindi pa rin po yun. So, dapat po ay meron pa rin po tayong puso para po tayo ay magbahagi ng salita ng Panginoon sa iba. Lalong-lalo na po sa mga kamag-anak po natin. Lalong-lalo na po sa mga members of our family, yung mga friendship core po natin. Ano pa po, yung mga sa workplace po natin, o yung mga makakasalubong natin, mga colleagues, mga dating kakilala. Alam nyo po, sa totoo lang, nag-iintay lang po ang mga tao ng isang pagkakataon para matanggap nila yung salita ng Diyos. At hindi natin alam kung kailan nila ito tatanggapin. Kaya nga po, ang pinakamainam is, ang mga Kristiyano dapat naghahasik, nagtatanim ng salita ng Diyos in any season sa buhay ng isang tao. Okay? So, hindi kasi all the time, ang tao okay. Tama po ba? Darating at darating pa rin po sa pagkakataon na marirealize niya na kailangan niya talaga ang Panginoon. Kaya there is no such thing as, alam niyo yun, napakatigas ng puso niyan. Alam niyo ba, minsan yung mga tao na akala mo ang tigas-tigas ng puso, yun talaga ang may mas matinding pangangailangan sa Panginoon. Alam niyo po ba yun? Yung mga tao na akala mo, parang, ano ba to, hindi ba to mahal na magulang niya? Hindi ba to nakaranas ng pagmamahal? O kaya ito yung tao na parang laging galit sa mundo. Nakakata na kayong ganun tao na parang, kahit saan siya pumunta, matotoxic ka, gano'n, yung mahahawa ka ng galit niya. Pero alam nyo, yun po yung mga tao na mas dapat pong kahabagan. Tawag ko nga po dito ay, ito yung mga extra grace required people. Bakit? Kasi ito yung mas kailangan ng kumbaga sa extra rice, extra grace. Kailangan ng extra grace dito. Hindi pwede dito kunting grasya. Kailangan dito mas matinding pag-unawa. Kaya extra grace required person. So siya yun. Kaya nga po tayo bilang mga extra grace people sa harap ng Panginoon, tayo yon na binigyan ng awa ng Panginoon, ay ganun din po yung dapat nating i-extend sa ibang tao. And sharing the gospels or witnessing, okay, and soul winning is equal to the heartbeat of God to save the lost. So, ibig pong sabihin, yung pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung pag-witness, yung, alam niyo, yung kakausapin mo lang siya. Alam mo, minsan kailangan lang makarinig lang siya ng uplifts, ng encouragement. O kaya, pwede rin naman na yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao. Tama po ba? Maaring yung tao, ay talaga parehas para tayo ng pinagdadaanan, hindi ko alam. Di ba? Kaya nga minsan, pinaparanas ng Diyos sa atin yung mga ganong pagkakataon sa buhay. Para yung mga tao na ganon din yung pinagdadaanan, ay mabahaginan mo kung ano yung mga paraan kung paano mo na-overcome. Kung paano yung ginawa ng Diyos sa'yo, itetestify mo exactly sa Kanya. Dahil yun din mismo yung nararanasan niya. Kaya nga po mahalaga na tayo po ay kapag meron tayong, halimbawa po may blessing, may miracle, may testimony, why not? I-testify mo dito sa unahan. Kasi hindi mo alam. You'll never can tell, you'll never know kung ano ang pinagdadaanan ng kaharap mo. Amen? Kaya nga napakainam na kapag po tayo may blessing or may miracle or may something to thank the Lord, to testify about the goodness of God, stand up, raise your voice, lift up your hands, and testify in front of the people kung ano yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa inyo. And yun po yung gusto po natin na fokusan dito, dito po sa Matthew 28, especially Matthew 28 verses 19. Now, we have different kinds of evangelism.
So meron pong tinatawag na relational evangelism. Ano po ito? Ito po yung wala lang, halimbawa, kumakain lang kayo sa labas, nasa isang table kayo ng mga kabarkada mo, family, co-workers, and then, ipapakita mo lang sa kanya na, uy, alam mo ba, very random, yung very random na sitwasyon, bigla mo lang ikukwento na, alam mo, napakabuti ng Lord sa akin. Alam niyo ba, may mga tao na gustong-gusto nilang magkaroon ng faith, gustong-gusto nilang magkaroon ng relationship, hindi lang nila alam paano. Hindi lang po nila alam paano a-attend sa church. Hindi lang po nila alam paano nila i-invite yung sarili nila. Or hindi po nila alam kung paano mag-a-approach sa'yo kasi nahihiya sila. Or minsan hindi nila alam dahil pakiramdam nila ay parang napaka-holy at napaka-babanal ng mga nasa loob ng church. No. Ang lahat ng mga nandito sa church ay mga may sakit. Amen? Ang lahat ng mga nandito sa church ay mga imperfect people. Amen? Dapat po natin yung maintindihan. Dahil commonly, ang tingin po ng mga unbelievers sa atin, ay, naano ako kasi mga born again yan, mga banal yan, mga holy yan, bawal magkamali dyan. Hindi. Kalimitan nga. Tayo pa na nandito sa church, tayo pa yung may mga pinagdadaanan na matindi, tayo yung may mga weaknesses na ino-overcome natin. It's just between you and the Lord. And no one can judge you about that. Amen? Kaya nga po napakahalaga mga kapatid na we are to tell the goodness of God. And we need witnesses. Okay? We need witnesses. Yung mga magpapatotoo. Yung mga testifiers. Yung mga magbibigay, yung mga testimony givers. Napakahalaga po ng role ninyo. At sa evangelism, ito po exactly ang ginagawa. Okay? Mamaya po maiintindihan po natin ano ba yung evangelism. And this relational evangelism, ito po yon, yung relationship. Kasi may relasyon ka doon sa tao, either co-worker, either kaibigan mo or family, and then you're gonna share the word of God, but through your testimony or through the things that God has done into your life. And ito naman po yung tinatawag na testimonial evangelism. Ano po yung testimonial evangelism? Ito na po yon, yung kapag mag-share ka na ng personal story mo. Yan. And how Jesus has transformed your life. Yan. So kaya po maraming klase ng evangelism. So, pwede pong testimonial, pwede pong mag-share ka lang na mag-share, magsabi ka lang ng buhay mo. Alam mo ba, kapatid, ganito yung buhay namin ngayon. Dati wala kaming makain, dati ganito kami, hirap na hirap kami sa buhay. Tapos, nung nakakilala ko ang Lord, lalo kaming humihirap sa buhay. Bakit? Kasi mas nakita mo yung mga hindi mo dapat gawin eh. Tama po ba? Diba? Kung dati nagko-compromise ka, ngayon nung nakilala mo na ang Lord, oops, teka lang. Diba? Mas nagkaroon ka ngayon ng standard sa buhay. Kasi yun ang sineset ng Lord eh. Once you have your relationship with God, you are setting up standards. Through your relationship with God, nagseset ang relationship mo sa Lord ng standard ng buhay mo. Kung paano dapat ito i-govern. At ang Lord ang nagro-rule over na doon. And number 3, intellectual or apologetic evangelism. So ito naman po yung mga nakikita natin. And ito na po yung mga makikita natin, mga intelihenteng tao, nag-uusap tungkol dyan. Ito na po yung mga evangelism na tipong pag-aaralan nila para silang mga Bible scholars na talagang yung pinakakailaliman ng history ng Biblia ay pag-uusapan. And then, ito po, minsan yung nagiging source para po makapag-evangelize sa kapwa intelligent ones. So ito naman po yun, mga apologetic evangelism. And then, may tinatawag naman po tayo na confrontational evangelism. So ito po yung direct and bold preaching of the gospel. Ito po yung madalas na ginagawa natin. Confrontational evangelism. Ano po yon? Confrontational. Street evangelism. Ito po yung ginagawa natin. Street evangelism. Direct
Open air evangelism, crusade. Ano pa? House to house evangelism. Ito po yun, confrontational evangelism. And dito po, bibigyan ko lang po na emphasis, ano po, ito po yung gagawin po natin this coming 5, 6, and 7, okay, sa General Trias. Kaya po, yung mga willing po na mag-support, so mamaya po, meron po tayong orientation with Pastor Alan. So ngayon po, yung pag-uusapan po natin itong street evangelism po na ito. Dapat po nating maintindihan, bakit ba may street evangelism pa? Alam niyo po, may mga ibang katuruan na, mga ibang Christians, ay hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan mag-share ng gospel. Hindi mo na kailangan na mag-preach. Hindi na kailangan na evangelism kasi yan, kapag yan ay talagang ligtas na yan. Ganun po ba ang katuruan? Di sana binura na lang ng Panginoon itong Matthew 28 verse 19 na go and make disciples. Go and preach the gospel. Sana nabura na lang itong page na to. Hindi po ba? Kasi marami pong katuruan ngayon na hindi. Kasi baka nga mamaya, yung pang mga nasa church, pagdating ng panahon, sila naman pala yung mga hindi saved. Di ba? Itong mga tao na nasa labas, kahit anong gawin mo, basta yan talagang itinakda na ng Lord na maligtas, kahit hindi ka mag-evangelize, yan ay ligtas na. Mali! Mali po yun. Okay po? Dahil kaya nga po tayo may mandate, bakit po pinangaral nila Apostle Paul ng mga disciples? Kung ganun rin lang pala, na pinili na ng Diyos yung mga taong ligtas. Alam niyo po, napakahalaga po yan na maintindihan natin, doctrine po ito, na may mga belief system, may mga itinuturo po ngayon sa mga Christians na, alam mo ba kapatid, pinili ka na ng Diyos na maligtas noong pa. Kaya kahit anong gawin mo, talagang sa dulo ng buhay mo, ligtas ka na. Kahit hindi mo tanggapin ng Panginoon, ligtas ka na. Darating at darating pa rin sa point na tatanggapin mo talaga ang Panginoon. No choice ka. Kasi pinili ka ng Diyos na maligtas. Ganun po ba sa tingin niyo ang Panginoon? Very selective pagdating sa salvation? Sa tingin niyo po ba ang kaligtasan ay para lamang po sa mga gustong iligtas ng Panginoon? Okay? Dapat po maintindihan natin to. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ulitin ko po. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero, kumbaga sa ganito, ang kaligtasan, ito yung kaligtasan, ngayon, para sa inyo tong lahat. Ngayon, kung sino man yung lalapit, siyang magkakaroon nito. Yun po ang tinuturo ng Biblia. Hindi po, okay, yung isa dito para kay Nanay Neri, yung isa dito para kay Nanay Helen lang. Ngayon, yung mga lahat ng iba pa na hindi nabanggit, hindi sila kasali dito, kahit na nandito na yung kaligtasan. Naintindihan po ba natin? So, ibig pong sabihin, ang kaligtasan po ay available sa lahat. Ngunit, subalit datapwat. Kung sino po ang gustong tumanggap nito, ang siyang magkakaroon nito. Pero ito po ay ibinigay sa ating lahat ng Panginoon na walang bayad. But it cost a lot. Napakamahal po nito. Pero may nagbayad. Amen? And now we'll move on to invitational evangelism. Invitational evangelism, ito po yon, yung mga ini-invite sa church. Ayan. Halimbawa, halika, merong anniversary sa church, invite kita. Tapos doon na siya magsisimulang makakilala. Okay? So, doon na po siya magsisimulang lumago. And then yung tinatawag po natin, evangelism through service. Ano po to? Alam mo yung nadamay ka lang, tagabalot ka lang ng mga regalo tuwing Pasko sa mga bata, o kaya nadamay ka kasi magluluto, magaling kang magluto. Wala kang choice. Kasi naimbitahan ka na, sister, punta ka dito sa church kasi kailangan namin tagaluto, baka kailangan namin ng tulong mo. So, yun po yung mga evangelism through service.
So, pwede po natin silang makasama, pwede po silang makakilala, pwede mo mabahaginan sila ng salita ng Panginoon through their service na ginagawa. And then, ito na po. Ito po yung very common naman po, yung digital evangelism. Ano po to? Using technology and the internet to spread the gospel. Ano to? May mga podcast na po ngayon. May mga YouTube, may mga sa Facebook, may mga reels na nakikita po tayo. So yun po yun, napakarami pong avenue ngayon ng evangelism kung tutuusin. At ito po ay ilan lang po sa mga nakita ko at for sure marami pa. Pero ibig pong sabihin, napakalawak ng evangelism na pwede po pala nating galawan. Na pwede po natin palang pag-involvan. Na pwede po pala natin na galawan, na maging kasapi po tayo nito. And ang soul winning po is a metaphor for evangelism or witnessing. And it's a good thing to pursue. So pag sinabi pong soul winning, ito po ay parte ng pag-evangelize, okay? Ng evangelism or ng witnessing. And the Bible calls us to evangelize because evangelism is the heart of the Great Commission. Ito po yung pinag-uusapan natin ngayon dito po sa Matthew 28. The Great Commission. Ibig pong sabihin, ito po yung mandatory po nating lahat. Hindi po ang mandate natin ay, okay, kailangan pag nakatugtog ka sa loob ng 10 years sa banda bilang isang member ng praise and worship. Hindi po yun. Ang pinaka-great commission po natin is to share the good news, to go and preach the gospel. Naintindihan po ba natin? And it is the heart of the Great Commission. Ito po mismo yung puso, ito po yung mismo yung heartbeat ng Lord. To save the lost. Ang pinakapuso ng ating Panginoon ay isave lahat. Ganong kabuti ang Panginoon, isave lahat. But then, and again, we have been given the free will to accept the gift of salvation or not. Nasa atin po yung kung tatanggapin natin yung kaligtasan na naka-offer sa harapan natin. Kukunin mo, take it or leave it. And many people are ignoring the gift of salvation. And some people do accepted salvation, the gift of salvation, but not working out. Ano po yung sinasabi natin na hindi wino-work out? Hindi wino-work out yung pagiging, yung Christ-likeness. Walang fruit of the Spirit. Walang self-control. Diba? Walang kindness, walang generosity. Walang patience. So kaya nga po, pag tinanggap po natin ito, ang salita ng Panginoon, especially the gift of salvation, the fruit of the Spirit flows in our lives. Dinadaluyan ka. Kaya nga, totoo po yun. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, bumabait ka na. Bakit? Kasi mas nauunawaan mo yung kabaitan ng Diyos. Hindi ka mabait dahil mabait ka. Hindi ka maunawain dahil ikaw ang maunawain. Nagiging considerate ka sa ibang tao because you know to yourself that God has been considered you for such a long time when you were messing around in your life. Kaya nga po, napakahalaga po na maintindihan po natin yung grace ng Lord sa buhay po natin. And as we understand evangelism, we have to learn the grace of God in our lives. For us not to be judgmental in the lives of other people. Because it will be easy, so easy to point out fingers. Oh, ito, ganito siya. Oops, yun, siya, ganito siya. Di ba? Napakadali. Napakadali natin i-scan ang buhay ng isang tao. But we failed to scan our inner self. Hindi po ba? Minsan di natin nakikita, ano ba ako, Lord? Lord, ano ba yung mga weaknesses ko? Lord, baka ang dami ko pa pong
Ang dami ko pa pong mga ugali na dapat mong ayusin talaga. Lord, ang dami pa pala na pwedeng mong palang ipakita pa sa akin na dapat ko pa palang ituwid sa buhay ko. Amen po ba? Kaya nga po, by grace tayo mga kapatid, yung salvation na na-receive natin is from the grace of God. Amen? And in fact, the word martyr comes from the Greek word witness. Diba? Yung ating po mga disciples noong mga unang panahon in the New Testament, sila po yung mga tinawag na witnesses. The early Christians were often put to death for their witnesses. Naandyan yung mga biniting patiwarek, pinagbabato, inilaga ng buhay sa kumukulong mantika. Apostle John. Pinagsisibat, pinutulan ng ulo. Mga Christians po ito. Mga disciples po ito. Early Christians. Bakit sila nagkaganon? Sige nga, tanungin nga natin kayo. Mamaya ba? Ready ka ba? Kung bibigyan ka ng options, di ba? Kung bibigyan ka ng options sa mga nabanggit ko kanina, hindi ko na po babanggitin, baka matakot kayo eh. Yung mga binanggit ko lang po kanina, ready ka ba mamaya na gawin yun para sa Panginoon? Di ba? Kaya na ba ng faith mo? Na i-defend ang pananampalataya na tinanggap mo sa ibang tao? Kung ite-trade ang belief mo, ang pananampalataya mo, kapalit ng buhay mo, kaya mo ba? Di ba? Naandun na ba tayo sa level na yon? Nakagaya ng mga early Christians? Why? Bakit nila nagawa yon? Bakit they were able to win souls and up to the point that they gave their lives for that cause? Paano? Samantalang tayo nga, init-init, hindi mo na ako atin, nag-init-init eh. Di ba? Ay naku, pasensya na hindi ako atin dyan sa church niyan kasi parang microwave. Di ba? Ay naku, tsaka naku atin kasi may family gatherings pa kami. Di ba? Very conditional. Di ba? So, lagi na lang according to your convenience. Diba? Minsan ganun po tayo. Pero ano po yung sinasabi dito? Paano tayo magiging witness if we don't know exactly what we have received from the Lord? Amen? And sabi po dito, highlights, Jesus' mission is to seek and save the lost. In Luke chapter 19, verse 10. For the Son of Man came to seek and save the lost. Hindi po sinabi dito na, for the Son of Man came to seek and to save the few. Why? Kasi lahat ng lost dito, it talks about all people. Tama po ba? Meron po bang matuwid kahit isa? Wala. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang matuwid, wala kahit isa. Naintindihan? Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga, we fell short. That's why we were once called the lost people. Tayo po yun. Tayo po yung lost people. At biruin nyo, yung napakamahal, the darling of heaven was crucified. He lived like, alam niyo, bilang karpintero, alam niyo ang buhay ng karpintero. Nabuhay bilang servant para iligtas ka. The darling of heaven. Even in just one snap of his finger, kayang-kaya niyang magpadala ng legion of angels, like 72,000 angels, soldiers po ito of heaven. At kapag dumating yan, baka guho na tayo. Para lang, alam niyo yun, para gapiin yung mga enemies. But he did not do that. Because he wanted us to be saved. Amen? He wanted us to be spared. And a famous Bible verse where Apostle Paul described the role of believers as representatives of God, pleading with others to accept His salvation, will be found in 2 Corinthians 5:20. Ano po sabi doon? So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us.
We speak for Christ when we plead. Come back to God. Pag sinabi pong ambassador, okay, tayo po ang representante ng Panginoon. You are representing the Lord. You are not just representing your family. You are not just representing your achievement. You are not just representing what you have achieved in this life, kung ano man yung mga nakuha mong material. You are God's ambassadors wherever you are. Whatever workplace or wherever workplace you at, kailangan natin po na i-represent ang Panginoon. Kaya nga po, diyan makikita yung totoong testimony po ng buhay natin kapag wala na tayo sa church. Kapag sino na ba tayo kapag kaharap po natin ang iba. And another thing, positions, believers are ambassadors and emphasizes adaptability to save some. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 22, to the weak I became weak to win the weak. I have become all things to all the people so that by all possible means I might save some. Sabi po ito ni Apostle Paul, na naging mahina ako, okay, sa lahat ng mga mahina, I became weak, pero to win them, to win all those weak people. And I have become all things. Naging kahit sino ako para sa pangangailangan ng iba. Naiintindihan niyo po ba yun? I became all things. I became who you wanted me to be. Halimbawa, you wanted a friend. No, count me in. Oh, you wanted a mother. Count me in. Oh, you wanted a companion, a confidant. Count me in. So yun po yung sinasabi ni Paul, na naging sino ako na kailangan nyo. Kahit sino, basta pangangailangan nyo, naging ganun ako para lang mailigtas kayo. Yun ang sinabi ni Paul. I have become all things to all the people so that by all possible means I might save some. And it emphasizes alam niyo po yun, it emphasizes the passion para po iligtas ang ibang tao. Alam niyo po kung tutuusin, kapag wala kang pakialam sa ibang tao, wala lang, mind your own business. Mind your own faith. Ganun na lang. Pero kapag mahal mo siya na, Lord, alam ko mabuti tong taong to eh. Alam ko marami lang tong pinagdadaanan kaya ganito to eh. Pero Lord, sana dumating sa point na makilala ka niya. At sana magamit ang buhay ko. Ako yung magamit para makilala ka ng taong to. Diba kapag po tayo may ganong klase ng puso para sa ibang tao, hindi imposible na hindi ka gagamitin ng Panginoon para sa taong yon. Amen? Yung simpleng yaya lang ng kaklase, yung simple lang na ma-invite mo dito sa church, napalaking bagay na po nun. Kaya nga po mahalaga po na we have this passion, this burning desire to win lost souls. Amen? And now, let's move on. Emphasizing that the wise win souls. So ibig sabihin po, yung mga nagbabahagi daw po ng salita ng Panginoon, they are considered wise. Ano pong sabi sa Proverbs 11:30? The fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. Alam niyo po ba? Isang kaluluwa ang madala mo sa Panginoon at tumanggap yan. Libo-libong anghel ang nagsasaya sa langit. Libo-libong anghel ang nagsasaya sa langit dahil nailista ang pangalan niya sa aklat ng buhay. At hindi mo alam kung ano ang kapasidad ng tao na yon sa kingdom of God, kung ano yung pwede niyang magawa. Kaya nga po mga kapatid, wag tayong maging madamot sa oras natin. Wag po tayong maging madamot na ibahagi yung mga testimony po natin dahil nakakapagpabago po ito ng buhay ng iba. Minsan nakakapagpa-uplift po ito. At dahil doon makikita nila, oo nga, no, alam mo,
Every time nakikita kita sa Facebook, every time nakikita kita, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Parang gusto ko rin makilala yung si Lord na binabanggit mo palagi sa story mo. Si Lord na binabanggit mo lagi sa mga post mo. Parang gusto ko rin siya na ma-encounter. Di ba gusto niyo po ba marinig yun? O gusto niyo po marinig ganito? Ayan, nako! Yan, yung kapatid na yan. Naku po, nakikita ko pa lang yan eh. Sumasakit na ulo ko eh. Di ba? Nakikita ko pa lang yan mula malayo pa lang eh. Kahit nga yung anino niyan eh, makita ko pa lang eh. Sumasama na pakiramdam ko. Di ba kasi po ba natin ganon? O gusto natin na pag nakita natin yung isang tao, hindi man siya magsalita, pero alam nyo na God is filling his or her heart with joy, with blessings. Yung pag nakikita mo siya, na-uplift ka. Sumasaya ka na parang, Lord, ang galing mo naman sa buhay ng taong to. Di ba? Nakakita na kayo ng ganong Kristiyano, na pag nakikita mo siya, ang galing talaga ng Lord sa buhay niya. Di ba, Lord, nape-bless talaga ako sa iyo. Lord, sana gawin mo din yun sa buhay ko. Sana maging ganon din ako. Di ba, nagiging inspiration po tayo sa iba. Kaya nga po, very, very necessary yung ating pong testimony. Mga kapatid. Yung testimony mo ay kung ano ka. Not on Sunday basis, but in your everyday lives. Yun ang totoong testimony. Amen? And highlighting those leading others to righteousness is rewarded with eternal brilliance. Sabi po sa Daniel chapter 12 verse 3, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Basahin nga po natin ulit. Those who lead many, ulitin ko po, those who lead many to righteousness will be like the stars forever and ever. Ibig sabihin, para kang isang bituin na titingalain in your lifetime, forever and ever. So, hindi lang in your lifetime ang sabi dito, ever and ever, hanggang sa susunod na buhay. Alam niyo po ba yon? You will be acknowledged. Kaya nga po, kapatid, lagi po nating tandaan na wag po natin biruin. Wag po natin biruin yung simpleng pagyaya, pag-invite. Hindi po yun. That's not the issue. Hindi po yun lang ang gagawin po natin. Ang kailangan po natin ay mag-alaga. Alagaan po natin sila. Hindi yung pag na-invite po natin isang araw o isang linggo, wala na tayong pakialam sa susunod na linggo. Kaya nga po tayo nandito para ipakita kung paano ka rin inalagaan ng mga spiritual fathers mo, spiritual mother mo. Sino ang nag-alaga sa'yo? Sino yung mga nag-pray sa'yo ng mga panahon na kailangan mo ng panalangin? Sino yung mga kasama mo nung mga panahon na dumadanas ka ng matinding pagsubok? Sino yung mga nanalangin sa'yo nung mga panahon na ayaw mo nang lumakad palabas ng bahay? Noong mga panahon na down ka na, kasi pakiramdam mo, Lord, nakikita mo pa ba ako? Kaya nga po mga kapatid, dinesign po itong church, this one body of Christ, para magpalakasan po tayo. Hindi po para magpahina ng isa't isa. Pwede po ba pakitapik yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, nandito ako para sa'yo. Nandito ako para sa'yo. Kung sakaling nanghihina ka, palalakasin kita sa tulong ng Panginoon. Kaya ka nandito, hindi ka para magpa-check ng attendance. hindi po tayo para sabitan ng loyalty award. Hindi po tayo para bigyan ng certification at diploma ng perfect attendance. Hindi po. Ang hinahabol po natin dito, one day, one time, in God's perfect time, sasabihin ng Lord sa atin na, well done, my good and faithful servant. Amen? Kaya po natin wino-work out to, kaya tayo tapat kahit walang nag-a-appreciate.
Kahit walang tumatapik sa'yo, kahit walang pumapalakpak sa'yo, kahit walang nag-a-uplift sa'yo, diretso ka pa rin because you are fixing your eyes to Jesus. Because you know what exactly you are doing. You know exactly the definition of your service to God. Amen? Kaya nga po now, how can we be more motivated for soul winning? Mga kapatid, lagi po nating intindihin that the Bible is teaching us that all people are born to sin or born in sin. Lahat po tayo ay, sabihin nga po natin, makasalanan. Hindi lang po tayo all, lahat ng lost, yung mga nasa labas. Lahat po tayo. And even once in our lifetime, we committed really a grave sin in front of God. Pero alam niyo yun, napakatindi pa rin ng biyaya, habag, at pagtanggap sa atin ng Panginoon. Amen po ba? That's why, sinasabi po dito, the Bible teaches us that the only way to avoid this judgment, okay, is to repent of our sin and embrace Jesus Christ by faith. Ephesians 2:8-9. Di ba po, pag nakakakita tayo, if someone you knew was dying and alam mo na ito yung cure nasa iyo, ay, alam ko yung cure dyan. Kasi dyan din ako galing eh. Alam mo ba, inoperahan din ako sa matres, kagaya mo. Ay, alam mo ba, inoperahan din ako dyan sa bato. Ay, alam mo ba, tinanggal din yung abdo ko. Totally, tanggal na pati abdo. Diba? Minsan, bato sa abdo. Pero pag tinanggal yon, kuha din yung abdo mo. Di po ba? Kaya po, mga kapatid, minsan yung ganong simpleng bagay na pinagdaanan mo, hindi yan wala lang. Lahat ng mga pinagdaanan mo from the past, meron yan purpose. May dahilan kung bakit mo yung pinagdaanan sa buhay. Maaring one day, one time, ikaw yung magiging kalakasan ng tao na to. Yung exactly path na pinagdaanan mo, yung exact pagsubok na pinagdaanan mo, might be the exact, alam niyo yun, circumstances na pinagdadaanan niya in the current time. Alam niyo po yun? At the present day. Kaya nga po, kailangan po, we have to be more motivated in our soul winning. And ang totoo po niyan, di ba po, the reality is that all people have a terminal and spiritual disease. Lahat po ng tao ay nasa terminal cases pagdating sa spiritual disease. Lahat po ng tao. And kahit ikaw po yung pinaka-strong na tao, you know all the verses, you know exactly the theology, your theological stand, you know exactly your faith. Matagal ka ng Kristiyano, di ba? Dumarating pa rin sa buhay natin na may low point ka pa rin sa buhay mo. Dumarating pa rin na hindi ka palaging malakas. Hindi palagi kang okay. Pero okay lang yun, kapatid. Ang mahalaga, makita mo na sa mga panahon na hindi ka okay, may Diyos na hahawak sa iyo at mag-a-uplift sa iyo. Amen po ba? All we have to do is to be calm, more motivated. Dahil alam po natin na ang tanging cure sa spiritual disease, sa terminal diseases na yan, when it comes to spirituality, yung po ang tinutukoy ko, is only the salvation that comes from our Lord and Savior. Amen? Through our Lord and Savior, Jesus Christ. And now, the precaution in soul winning. Ito po, dapat po maintindihan na marami ito. Here is where we must be careful. Some Christians see soul winning as something that they do. Take note of the word. Sometimes, Christians and believers, they see soul winning as something that they have to do. Ayan na, ano daw? In other words, success or failure in evangelism is seen as largely due to the efforts of the one who evangelizes. Ano po ibig sabihin nito? Minsan iniisip natin, ay, hindi naging successful yung evangelism kasi hindi ako marunong mag-evangelize. Hindi naging successful yung evangelism kasi ganito yung ginawa namin.
Alam niyo po ba, this mindset has turned evangelism from a witness paradigm into persuasion paradigm. Ito po yung dapat na maging careful tayo. Ang evangelism is not just a persuasion thing. Hindi ito, oy, bigyan kita Bible, tapos na. oy, sister, bigyan kita tracts, tapos na. Oy, attend ka sa church ha? O ito, bibigyan kita, may is 100 pesos pag umattend ka. Persuasion. Di ba ginagawa ng mga politiko yan? O punta ka sa ganito, boboto mo, bibigyan kita may 1,000 na sobre. Persuasion. It shouldn't be like that. Evangelism shouldn't be a persuasion paradigm. Ibig sabihin, mindset. Ang evangelism must be a witnessing or a witness paradigm. Pag sinabi pong witness, okay, ano po ba ang ginagawa sa korte, sa courtroom? Di ba? Ano po ang ginagawa sa courtroom? Halimbawa, ikaw ay saksi. Saksi ka sa isang krimen. Anong ginagawa mo? Ang ginagawa mo ba sa audience at sa Supreme Court or sa judge? Sasabihin mo sa kanya, ipe-persuade mo ba siya na, ganito dapat, alam niyo po, judge, ganito po eh. Hindi. Ang sasabihin lang nila, okay, ikaw ba ay nangangako na sasabihin ang pawang katotohanan lamang at pawang katotohanan lang? Opo. Hindi po ba? So, ibig pong sabihin, when you become a witness in evangelism, all you have to do is to speak the truth. It's not just about giving Bibles, it's not just about giving tracts, it's not just about praying for them, but it's about giving the truth of God. Ano po ang ibig sabihin nito? To tell the truth, to tell the whole truth and nothing but the truth. And a witness doesn't seek to persuade. He doesn't seek to convince. Hindi niya goal para i-convince yung judge. Sasabihin niya lang kung ano yung totoo, kung ano yung na-witness. So, ganun din po yun. Hindi mo siya kailangan i-convince, hindi mo kailangan i-persuade, no. Sabihin mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tapos. Amen? Hindi, uy, atin ka dito, bibigyan kita ng ganito. No, yeah. Yeah. Somehow and sort of, pwede. Pero ang sinasabi po natin, ang goal po sa evangelism should not be para paramihin ng members. Ang goal po ng evangelism is to save them. Regardless kung saan man po silang church. Kaya nga po, lagi kapag kausap ko nga po si Jalina, minsan may mga kapatiran na, ano po, eto, na-meet namin, yung dating uma-attend sa atin, ganyan. Ako, yes, continue loving them. Kahit nasaan man silang church, o kahit nasaan man, love them. Kasi, as a matter of fact, and at the end of the day, hindi naman po yung title ng church ang babasihan ng Lord at the end of the day, eh. Hindi po ba? Kundi yung faith ng tao. Kaya nga po, sa evangelism, again, evangelism is not a persuasion thing. It must be a witnessing. Okay? It must be a witnessing or a witness thing. Pag sinabi pong witness, I'm gonna tell you the whole truth. Naintindihan po ba natin? Sasabihin ko lang kung ano yung totoo tungkol sa alam ko, patungkol sa Panginoon. Alam mo ba, ganito ginawa niya sa buhay ko? Alam mo ba, kapatid, sobra, ganito yung mga pinagdaanan ko, yung testimonial, yung inisa-isa po natin kanina, pwedeng testimonial evangelism, pwedeng confrontational evangelism. So you just tell. Ngayon, kung hindi mo man siya ma-convince, it's not your thing to convince him. Amen? Ang importante, sabihin mo ang totoo, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Ganon din yung naranasan ko noon. Before, I feel so unloved. But now, I feel so loved because of the love of Christ in me. And now, what if Christians are not motivated for evangelism? If Christians are not motivated for evangelism, okay, it could be very well
can become because we aren't hearing the gospel preached faithfully and fully in our church. So, ibig pong sabihin, bakit? Ano yung mga common? Lalo na nowadays, pag pwede kang mamili kung ano lang yung gusto mong topic. Kung ano lang yung gusto mong pakinggan. Pero ang tanong, napapakinggan mo ba yung preaching patungkol sa sin? Napapakinggan mo ba yung tungkol sa judgment? Napapakinggan mo ba yung tungkol sa hell? Napapakinggan mo ba yung patungkol sa salvation through Jesus Christ alone? Commonly, ang napapakinggan na lang ngayon about the prosperity. Oh, you will be blessed. Oh, you have to serve. Ano pa? Oh, kailangan ganito ang gagawin mo. It's about the family. It's about marriages. It's about raising the kids. It's about how to eliminate bad habits. Ganun na lang. Kaya tuloy, yung mga members, yung mga tao, bumababaw yung pagtingin sa salvation. Kapatid, ito na po yung time para mag-rise up po tayong lahat. Para tingnan po natin ang malaliman na ang salvation ay isang bagay na kakaligtasan para sa iba. Ikaw ay ligtas na, yes? How about other people? How about them who need Christ? Paano na lang pag may problema sila, hindi nila alam how they would deal themselves. How they would deal their problems. They don't know. Pero kapag sila may Kristo, alam niyo yan exactly kung ano tinutukoy ko. Kapag may Kristo ka, yung faith mo andun eh. Kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, nakakayanan mo pa rin mapagtagumpayan. Dahil may Kristo ka sa buhay. Amen? And our life point, mga kapatid, our conclusion, if soul winning is a product of our own individual effort instead of a work of the Holy Spirit, ayan. Sometimes we think that way. Oh, evangelism, this is a collective effort of each and everyone. No. Evangelism must be a witness paradigm. It must be the work of the Holy Spirit. So as part of the evangelism, all you have to do is to be witnesses of the truth and nothing but the truth of God. Amen? It is not your duty to convince them. It is not your duty to persuade them. It is not yours. Amen? All you have to do is to speak the truth. The goodness of God, the faithfulness of God, the grace of God in you, the provision of God. Alam niyo po, napakasarap sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, and I want you to really have a goal to be soul winners. Pwede po ba itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon, and as we really seek the presence of God, i-desire po natin, Lord, gusto ko pong maging soul winner. Lord, gusto ko rin po na may magawa ako, may mabahaginan din ako kung paano kita tinanggap. Kasi iba pag nasa Panginoon ka eh. Hindi kagaya ng sinasarili mo lang yung problema mo, walang nakakarinig sa'yo. Iba kapag may Diyos ka na alam mo na tagapagligtas mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Amen po ba? Kaya po ngayon, I want you to really lift up your hands to God and just desire it to God. Lord, bigyan mo ako ng puso. Lord, stir up a passion. Stir it up in my heart, Lord, to have a passion for your name. Sabihin mo, Lord, marami akong pwedeng magawa eh. Hindi ko lang nagagawa. Masyado akong busy sa karir ko, masyado akong busy sa ginagawa ko. Masyado akong nilalango ng sistema ng mundo. Masyado kong ginagampanan yung dapat kong gawin para sa ibang tao, hindi para sa'yo. Kaya Lord, bigyan mo ako kahit konti lang. Kahit konting desire lang. Kahit konting desire lang to share the word of God to other people. Kahit konting puso lang, Panginoon. Sige, ipag-pray mo yan sa Panginoon. Lord, please teach me. Lord, turuan mo ako. Lord, turuan mo ako huwag maging tamad na invite yung ibang tao. Lord, turuan mo ako na pansinin yung iba na nakikita ko sa kalye. Lalo na mga dating kakilala ko. Lord, turuan mo ako na tanggalin yung pride ko para batiin man lang sila. Para i-invite sila pabalik sa church. Lord,
para i-express na mahal mo rin sila. Panginoon, sa oras na ito, we commit to you our hearts, our devotion to really seek you and to have a passion for your name through evangelism. Lord, that's the great commission that you have given us in Matthew 22, Matthew 28. And I believe, oh God, that you will give us the heart, Lord, not to convince, not to persuade, but to be witnesses of your grace, of your truth. And so here we are, Lord. Teach us to be humble. Teach us, Lord, to be recipients of your grace, O God. And allow us to be receptive, O God. Allow us to be more receptive of you. Salamat po, Panginoon, ngayong araw na ito. Marami kang inaayos sa aming mga ugali. Marami kang inaayos sa aming mga puso. Marami kang inaayos, Panginoon, sa mga bagay na hindi ka nais-nais sa'yo. Alam po namin, Panginoon, may mga kahinaan kami, hindi kami perpekto, Panginoon. May mga kahinaan kami na pinagtatagumpayan pa sa mga oras na ito. Pero, Panginoon, isa lang ang alam namin, mahal ka namin dahil una mo kami minahal. Kaya, Panginoon, pagdaluyan kami pa ng iyong habag, biyaya at awa. Maraming salamat po at ganun din po, maibahagi po namin ito sa ibang tao. Maraming salamat po sa inyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-alalay sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Palagi kang nandyan para sa amin. Salamat po, Diyos. Maraming panahon na kami sinubok. Pero ngayon, nananatili po kaming matatag dahil sa iyong katapatan. Tanging ikaw lamang ang tapat at walang hanggan. Salamat po, Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang lahat ng aming isipan at damdamin sa pangalan ni Jesus. Ang natin magsabi ng Amen. A blessed morning po to each and every one of you. Na-bless po ba tayong lahat sa message po ni Pastora Raquel? Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastora na ini-encourage tayo to evangelize and to share the word of God. So, ngayon po, I encourage po ang lahat na makibasa po tayo sa 2 Corinthians 9:7. So, allow me po na basahin ito. Sa NIV po, in NLT, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. In Tagalog po, sinabi po rito na ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Maraming salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. So dito, sinasabi rito po sa atin, no, habang minameditate ko po siya this past few days, nung ako po ay sinabihan ni Sister Jillian na ako po ang Sopertory, pinag-pray ko po ito, and nung minameditate ko po ang verse na to, meron pong binigay sa akin ng Panginoon na 3 points. Ang unang point po dito, yung giving po ay isang personal decision. Sinabi po dito na giving is a personal decision. You should determine in your own heart what to give, free from pressure, manipulation, or guilt trips. Kasi po, baka po kasi minsan, kaya po tayo nagbibigay ay dahil, kapag di ka nagbigay, mamupunta ka sa impyerno. Hindi po ganon, mga kapatid. O kaya pag di ka nagbigay, hindi ka masisave. Hindi po siya ganon. Ang pagbibigay po, personal decision po siya. Lagi nga po nating sinasabi na ang tithes ay 10% po ng ating savings, ng ating income, o ng ating kung ano man yung meron tayo. So, yung 90% po na natitira, doon po magsisimula ang ating offering or yung pagbibigay. Yun po, doon po nagsisimula yung bukal sa puso, maluwag sa damdamin. Yung hindi po tayo magbibigay na, sige na nga, parang ganun po, hindi po ganun yun. Kumbaga kung ano lang po, let's say for example, meron kayong 10 piso. Kung gusto nyo ba, dos yung ibigay nyo, walang problema sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, hindi siya tumitingin sa kung gaano kalaki yung binigay mo. Pero tumitingin siya kung gaano ba ka-cheerful yung puso mo kapag binigay mo ito.
Amen? And second point, sinabi po dito na voluntary over obligation. So, parang ganun din po siya. We are not, hindi po natin ino-oblige po no, yung mga kapwa po natin na, hoy, ikaw, magbigay ka kasi nandito ka. Hindi siya ganun. O, hoy, nakita ko, sumahod ka, ba't di ka nag-offering? Hindi po yun ganun. Kasi po, yung pag-offer po natin sa Panginoon, hindi lang po siya about finances. Lagi nga po sinasabi natin sa mga kabataan at sa bawat isa na ang offering, katulad po ng ibang ginagawa natin na nag-aayos tayo ng chairs, naglilinis tayo, ma-attend tayo sa mga evangelism. Yun po, yung mga ganong bagay o yung pagmiministry natin ay isa na pong pag-o-offer ng ating oras, ng ating buhay para sa Panginoon. So, kapag sinabi po natin na giving, hindi lang po siya about finances. Kumbaga, sa lahat po siya ng aspeto na meron tayo sa buhay natin. So, hindi po siya obligasyon na, hoy, sumama ka dito o kaya, hoy, magbigay ka. Hindi po siya ganun. Kapag may nagsabi po, isumbong niyo po sa amin. De, joke lang po. So, in third point po, sinabi po rito na the cheerful heart. So, sinabi po dito na it means na yung Panginoon, gustong-gusto niya o tuwang-tuwa siya sa mga anak niya na kapag nagbigay ay talagang galak na galak ang puso nila. Na kapag nagbigay, uy, nakaka-excite naman. Kapag nagbigay ako, talagang alam ko na maganda yung patutunguhan nito, may mararating tong galing sa kung ano man yung binigay ko. At hindi siya yung parang question mark na pag nagbigay kaya ako, saan kaya ito mapupunta? Hindi po dapat ganun yung maging attitude natin. Instead, ang dapat na maging attitude natin kapag tayo ay nagbibigay, ay yung may kagalakan at tuwang-tuwa sa ating puso. At yun po yung sinasabi dito ni Apostle Paul sa Corinthians, yung mga Kristiyano po sa Jerusalem. So, in conclusion po, lagi po nating isipin na it's always better to give than to receive, no? Dahil ang Panginoon naman po ang siyang magbibigay po sa atin. Pero may nakausap nga po ako before na isang kabataan, no? Sabi po niya, ate, kapag nagbibigay ako, tuwan-tuwa naman po ako kapag nagbibigay po ako, ano po. Pero minsan po parang naiisip ko po na, pag nakapagbigay na ako, babalik sa akin to. So nagtatawanan po kami dahil though alam naman po natin na ang Panginoon ay kapag tayo ay nagbigay, talagang tayo ay bine-bless niya. Pero dapat po ay hindi po ganoon ang ating maging mindset na kaya lang tayo nagbibigay ay dahil alam natin na babalik yon. Hindi po dapat maging ganoon. Kumbaga, kapag nagbigay po tayo, ito po ay walang hinihiling kapalit. Kumbaga, ang lagi nating isipin na kaya tayo able na makapagbigay ay dahil una pa lang tayo ay binless na ng Panginoon. Amen po ba? Na kaya tayo nakakapaghandog ng mga bagay-bagay na meron tayo dahil ang Diyos na ang unang nagbigay. Amen? And last, sinabi dito na lagi po nating isipin na sobrang nakaka-bless kapag tayo ay kapag ang buhay natin ay naging channel ng blessing. Kumbaga yun nga rin lagi po namin pinag-uusapan ni Pastora. Kasi minsan po, medyo pecha de peligro kami. Minsan gano'n. Paano ba gagawin natin? Pero minsan gagala kami o kaya tatambay kami, kakain kami, lunch, gano'n. Tapos, sige tayo na bahala ko. Parang gano'n po, parang sobrang nakaka-bless po kasi kapag tayo po ay naging blessing, na ginagamit tayo ng Panginoon to bless other people, to offer kung ano man yung meron tayo. And yun po yung kailangan ng maging ano natin na mas okay na maging channel po tayo ng blessing ng Panginoon dahil lagi nating iisipin na kung paano nga tayo minamahal ng Panginoon ay dapat ay ine-extend din natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa and to church po. At yung pag-extend na yun, kasama rin po doon yung giving or yung offering. So yun lamang po, invited nyo po sa ating prayer. Lord, we thank you, Panginoon, sa araw na ipinagkaloob nyo po, Panginoon, sa amin. Tunay nga, O Jesus, na dapat po talaga na mag-evangelize kami, O God, to share the word of God, Panginoon. And Lord, as we bring back to you all the tithes, Panginoon, na meron kami, Panginoon, and giving you all the offering, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na deserve mo yun, O God. Kayo na po ang bahala, Panginoon, ipuin mo ang puso ng inyong mga anak, O God, na magkaroon kami ng cheerful heart, Panginoon, sa aming pagbabalik ng ikaloob sa iyo, Panginoon, at pagbibigay ng offering sa iyo, God. Kayo ang siyang makita at kayo ang siyang mauna sa aming magbuhay, O God. We bring back, Lord God, on our faces. In Jesus' name, amen. Hallelujah. We can now bring back our tithes and give our offering to the Lord.
Inaanyayahan ko po kayong tumayo. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Tatawagan po natin si Sister Francine for announcements. Yan, dadako na po tayo sa ating announcement. For our regular announcement po, every Wednesday ang atin pong intercessory prayer or prayer meeting at 8 o'clock in the evening. Ang atin pong Google Meet link ay sinesend po sa ating official group chat. And every Saturday po ang atin pong Bible study dito po yan sa church ng 4 p.m. Followed by our praise and worship band practice around 5 or 6 p.m. And for our special announcement po, of course, ang atin pong first week of crusade ay mangyayari po ng June 5, 6, and 7. Yan po ay sa Tierra Nevada Phase 6A. And of course, doon po sa mga gustong mag-support financially, you may coordinate po with me, Pastor Raquel, or Sister Jelina. And magkakaroon din po tayo ng orientation after the service about po sa crusade to be led by Pastor Alan. Ayun lamang po, tinatawagan po natin si Pastor Raquel for closing prayer and benediction. Tayo pong lahat ay tumayo at let us receive the blessing from the Lord. Taas po natin ang ating kamay at muli magpasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay, sa panibagong buhay, panibagong araw na ipinagkaloob niya po sa atin lahat. Napakabuti mo, Panginoon, walang hanggan ng iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, bawat pamilya, bawat mga ama, bawat mga ina na nandito, mga kabataan, maging sa mga kabataan, O Diyos, na nandito, mga children, Panginoon, we pray, O God, na patuloy na gamitin mo po ang buhay ng bawat isa para mapaluguran ka. Tanggapin ninyo ang bendisyon ng Ama, ang pag-ibig ng anak at ang pakikipisan ng Espiritu Santo. Humayo tayo mapayapa, taglay ang kalakasan, kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Humayo po tayo at tanggapin po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. We also pray, O God, that you would bless lahat po ng aming mga kapatiran na wala rito. Panginoon, mga kapatiran namin, Panginoon, nasa ibang bansa. We pray, O God, na kayo po ang mag-aaliw sa kanila. Mga kapatiran, Panginoon, na naninirahan sa ibang bansa, salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At, O Diyos, ingatan niyo po sila. At sa aming pong pag-uwi, Panginoon, kayo po ang maghari, kayo po ang mag-ingat, kayo po, Panginoon, ang manguna sa panibagong linggo na tatahakin po ng bawat isa. Sa iyo lamang po ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbatian po tayo, isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you.
Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. I wanna be with you, I wanna be with you. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you, and I will sing for you always. 'Cause in your presence, God, is where I wanna stay. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you've changed. I wanna be with you, I wanna be with you. 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 Happy birthday to you. Happy birthday